today we will discuss representations of function and relation. A relation is the set of ordered pairs of real number. Domain. The domain of a relation is the set of all pairs coordinates of the ordered pairs. So, ang tinatawag po natin diyang domain, ayan po ay ang x value. Next naman po dyan ay ang range. The range of the relation is the set of all seconds coordinate of the ordered pairs. So, ang tinatawag po natin dyan range ay ang y values. So, pag tinawag po na x values, yan po ay tinatawag na domain. At pag sinabi naman po natin y values, yan po ay tinatawag na range. So, next, representation of relation. Aside from ordered pairs, a relation may be a represent in 4 other ways. So, meron po tayo ditong tinatawag na 4 other ways. We use the table, mapping diagram, graph, at rule. Next, given the set of ordered pairs, draw a mapping table, value, graph, and generate a rule. So, meron po tayo ditong example at ito po ay ang ating given. So, meron po tayo ditong tinatawag na domain. Yan po ay ang 1, 2, 3, 4, 5. Kasi po yan po ay ang first set natin. At meron po tayo ditong tinatawag na range. Yan po ay ang 2, 4, 6, 8, 10. Yan po ay tinatawag na range kasi po sila po ay second set. So, ang domain po natin dyan ay 1, 2, 3, 4, 5. And ang range naman po natin dyan ay 2, 4, 6, 8, 10. So, ang x po natin dyan ay 1, 2, 3, 4, 5. Sa y naman po ay meron po tayong 2, 4, 6, 8, 10. So, yan po ay ang y. At ito naman po ay ang ating x. So, meron po tayo dito tinatawag na by pair po. Ito po, yung 1 po, ang pair niya po ay ang 2. Sa x, ang 1 po natin dyan ay 2. So, yan po ang example ng draw a mapping. Next naman po, may tinatawag po tayo ditong ay ang table of value. So, kanina, na-discuss na po natin kung ano po yung x at y or domain or range. So, yan po, ang x po natin dyan ay ang 1, 2, 3, 4, 5. So, yan ay ilalagay po natin dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, yan po ang magiging x po natin. So, ang y naman po natin ay 2, 4, 6, 8, 10. So, dito po natin yan ilalagay sa baba yung y. 2, 4, 6, 8, 10. So, yan po ang example po ng ating table of value. So, next naman po, dito naman po tayo sa graph. So, gagawa po tayo ng graph at ang given din lang po natin ay kukunin po natin dito. So, x1, x1 and y2. x1, y2. So, dyan po natin lalagay. At next, ito naman pong dalawa. 2 and 4. 2 and 4. And next, 3 and 6. 3, 6. And next, 4, 8. At ang last naman po ay ang 5 at 10. So, yan po. So, yan po ang ating tinatawag na graph. And then, next naman po dyan ay generate a rule. So, a rule, notice that the value of y is the product of 2 and the value of x. So, ang tinatawag po dyan na y and 2, ay yan po ay ang
value. At ang tinatawag po nating product, yan po ay ang 2. Next, function. Function is a relation in which each element of the domain is paired with exactly one element of range. The element of the first set that corresponds to exactly one element of the second set is called a function. So, mayroon po tayo ditong tinatawag na types of function. Yan po. Una, injective function or one-to-one function. Each element of set A paired with exactly one element of set B. So, meron po tayo ditong set A na 1, 2, 3 at meron po tayo set B na 3, 5, 7. So, yan po ay parehas po silang may pair. So, yan po ay tinatawag na exactly pair. Tapos, dito naman po sa many-to-one function, maps 2 or more elements of set A to the same elements of set B. So, dito naman po sa set A, meron po tayo dito 1, 2, 3 at sa set B, 3, 5, 7. So, dito, i-base po natin siya sa real life. So, kunyari, itong person 1 at person 2, parehas silang may gusto pero iisa ang gusto nila. So, dito naman po, yan po ay... So, next naman po, meron po tayo dito one-to-many function. Every element in set A, there exists an element in set B which maps to it. So, meron po tayo dito, sa set A, meron po tayo dito 1, 2, 3, tas sa set B naman po, meron po tayo 3, 5. So, lahat po ng map sa set B ay nagamit. So, yan po. So, dito po natatapos ang ating lesson. I hope po na marami po kayo natutunan.